Ito ang resibo na video. At sasabihin na naman siguro to ng mga kakampwit at saka mga pinklawan na AI. Baka ano kayong mga rason nila na naman ngayon sasabihin to na AI or nabayaran, pero kung nabayaran man, bilyonaryo yan, hindi babayaran. At saka ang totoo niyan, takot na yan si Saldico. Kasi ang gusto nilang ipalabas na hanggang kay Saldico lang. Walang Romualdez, walang Da Junior, di ba? Pero pag natigok yan si si Saldico, wala na. Stop na doon. Kaya ngayon siguro sasabihin na niya na konsensya, sasabihin niya lahat para at least damay-damay na. Nandiyan na, oh. Panoorin niyo yung video. Nandiyan na sa harap ng Malacanang. Okay? So ngayon may rallying parating. Iwan ko lang ano mangyayari dyan ngayon. Oh, yung mga kakampwet at mga pinklawan yan, o anong sabihin nyo dyan sa video niyan? AI or nabayaran si Saldico? Good luck. O panoorin nyo. Mainit to. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo. Kaigit na.